dear listeners, welcome back to another episode of School Dispatch, wherein we talk about the recent and current issues of schools and universities here in the Philippines. So for our last episode, we talked about the current shooting inside San Jose National High School in Tacloban, Leyte, wherein 3 students unfortunately passed away and 13 students left injured. Sobrang common na talaga ng mga school shooting sa Philippines. Parang this month lang ata yun or parang last month, parang sunod-sunod yung mga nababalita, di ba? Nung nag-start yung classes, parang sunod-sunod Oo, yung mga diba? issue na gano'n. Tsaka grabe no, isipin nyo at such a young age, parang wala na silang takot na magdala ng weapon. Diba? Ganun. Yun. Kaya meron din tayo nitong podcast na to kasi kailangan din natin pag-usapan ang mga issues na nangyayari inside the schools. And kaya for this episode, pag-uusapan naman natin ang recent case of sexual abuse, misconduct, o grooming na nangyayari din sa ibang schools dito sa Philippines. So bago tayo mag-start, let's talk about what is grooming. So according to Raising Children Network 2023, grooming is when a person gains the trust of a child, their family, or caregivers to make it easier to sexually abuse or exploit child. So, yung ganitong issue, medyo hindi naman na siya bago sa mga schools, no? Kasi parang, like before pa, meron ng ganito, pero hindi lang siya nare-report kasi may natatakot yung mga students. Kasi parang syempre as mga bata, parang common din kasi na, parang, syempre teacher mo yan, so parang mas marami pa rin maniniwala sa mga teachers compared sa since bata ka pa. Tsaka yun nga, syempre natatakot yung mga bata na makapag mag-voice out sila, maging sila pa yung mali, ganun, di ba? Kaya na-take advantage ng mostly yung mga estudyante. So, meron ding nangyayaring misconduct. So, ano nga ba yung misconduct? So, according naman kay Alton B. Stephens Company, 2023, misconduct is an inappropriate sexual abuse or sexual behavior that violates personal, professional, or ethical boundaries. It may involve physical, verbal, or visual actions of sexual nature that are unwanted or harmful to another person. So, yun, may isa pa kang article na, recent lang to, like last month, parang month ago lang na yung Parañaque school teacher, sabi sa headline, Parañaque high school teacher faces raps over alleged abuse of a minor. So, parang yung pa lang na yun, sobrang alarming na, nung headline pa lang na yun. Pag nakita mo sa article na, grabe, high school student na ng isang teacher, di ba? According sa article, nabasa ko na parang yung student daw na yan, nag-receive na ngayon ng psychological support. So parang nagte-therapy na siya. So parang sobrang laking effect talaga sa kanya nun. So, di ba yun nga, high school students na parang kinikilala pa lang nila yung sarili nila. Tapos parang may involved na agad sila sa ganun nakabigat na experience. Di ba common nga yung issue na yun sa Philippines. Pero hindi naman lahat privileged enough para makapunta sa therapy, para makatulong, di ba? Minsan nga, sarili na lang yung meron sila kasi nga hindi naman sila nakakapag-seek ng help sa ibang. Kahit sa mga friends nila, di ba? Minsan natatakot pa rin naman silang sabihin. At saka kahit sabihin mo na nagte-therapy siya, like parang nandun pa rin yung trauma. Like hindi yun mawawala. Totoo lang. Kahit na nagte-therapy siya, parang babalik at babalik pa rin. So, tapos sa article na yun, sinabi pa na parang marami nang nagko-complain, like before pa, mag-complain yung victim. Marami nang nagko-complain about dun sa teacher na yun na may ganun nga siyang ugali. Like, mayroong misconduct na nangyayari, pati may grooming, pero hindi parang hindi siya na pre-report. Kasi isa pa lang yung article na lumabas kanina. Ibig sabihin, marami nang nagko-complain pero hindi siya naagapan, no? Like parang walang nagbibigay ng attention sa issue na yun. Tapos mayroon din akong nabasa na similar din siya, syempre sa about grooming pa din naman, na parang yung isang teacher is parang alam niyo yung parang tinatakot niya na ikalat yung mga private photos, ganito ganyan. So according to Lawfield 2022, child sexual abuse or exploitation material is any photo or video, audio recording, written content, or digital material that shows a child is being sexually abused, exploited, or involved in sexual activities. It also includes materials that focus on child's body parts and for sexual purposes, which is sobrang nakakalungkot lang isipin na, alam mo yun, outside pa nga lang sa thought na teacher yung gumagawa nun. Parang yung sa mga, di ba common na nangyayari yun sa mga in a relationship, yung mga maghihiwalay na parang, sige hiwalayin mo, kakalat ko yung pictures natin. Paano pa siya sa isang bata na teacher niya mismo yung nagtatakot sa kanya na ikalat yung mga ganun, di ba? Siguro ginagawa yun ng mga teachers, lalo dun sa mga, parang target nila is yung mga students na, alam mo yun, yung bagsak na, tapos exchange, ina-offer nila na, sige, ganito yung gawin mo, in exchange sa grade mo para makapasa ka. So yun, may isa pang issue na, 2022 pa. So di ba ang tagal na, isipin mo, 2026 na ngayon, yung mga articles na napag-usapan natin from last month, tsaka, basta may recent month, tapos, ngayon, may isa pang article na from 2022 na siya. Isipin mo, ang tagal na, almost 4 years. Actually, nabasa ko yan. Ang issue talaga, nagsimula siya noong 2018 pa lang. Tapos ang
nangyari daw doon is parang si Mark, which is ano siya, ano lang siya, made up name lang siya kasi parang ano lang siya. Tapos parang pinagsusuot daw sila ng parang tight na shorts para parang magbakat yung ano nila. So parang ang sabi niya doon, sabi ni Mark, na he required us to wear cycling shorts and made us dance as part of the performance task for his subject. At first, syempre uncomfortable yun. Kasi syempre isipin mo, sa isang school performance, nare-require kayong, hindi, sa thought pa lang na parang pabakat yung private part mo, sobrang uncomfortable na yun. So Diba? parang, nung sila, syempre as kids, parang tinawanan na lang nila yun. Kasi syempre, hindi mo naman kasi agad iisipin yun na parang may mali siya na parang binabastos ka na ng teacher mo. Kasi nga, syempre, teacher mo siya. At saka sa bata, kapag sinabi di ba ng matanda na gawin mo to, madali kang Oo, ayun nga. Tapos parang tinatouch yung private parts nila nga. According din sa article, sinabi na parang, according din kay Mark, na parang hinakawakan daw yung private parts nila. Di ba? Very alarming siya. Kasi isipin mo, ang tagal na, tapos nangyayari pa rin siya. Tapos kailan lang siya na-report? Isipin mo, 2018 nag-start, tapos na-report lang siya 2022. Ang dami na rin nangyari. So, possible, marami na ding na-biktima. Ayun nga, according nga dun sa article, 30 yung naging victims ng teachers. Ang dami. Diba? So, grabe talaga yung naging issue na to. Kasi parang, isipin mo sa 30 students, isa lang yung nag-report nung 2022 lang. For sure, tinakot yun. Ayun, may... Diba? Sobrang daming issue na may mga ganong nangyayari pero walang nagre-report. So, kailangan talaga na napag-uusapan siya para mas magbukas din siya ng isip or ng mata sa students, lalong-lalo na sa students, para din maintindihan nila na hindi dapat sila natatakot mag-speak up para sa sarili nila and para din hindi natatake advantage. Pero kasi, yun nga, kapag natatakot kasi ang bata, like wala na tayong magagawa, di ba? Parang kahit anong ipilit natin, hindi natin sila masasabi na magsabi kapag may takot. Siguro naman nagsi-speak up yung mga victims, pero ang problema lang, siguro kapag nagre-report sila, hindi sila napapakinggan, like iniisip ng mga higher-ups or nung pinagre-reportan nila na, ay, hindi naman magagawa yan ng ganito, ganyan. Kasi kilala nila yung teacher ng ganito na parang alam niya naman na mali yung gano'n na gawain. So, kaya siguro may marami rin na mga victims yung pinipili na lang nila na manahimik na lang kasi alam naman nila na Wala kahit i-report nila, wala pa rin nangyayari. According sa research na children who experience sexual abuse are at higher risk for developing depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder or PTSD. Marami rin sa kanila ang nakakaranas ng guilt, ng shame. Di ba sabi, syempre as a student na parang nasa sexually abuse, parang isipin mo pa rin na parang, ala nakakahiya, bakit ako nasa sexual abuse? Parang may mali ba akong ginagawa? Mostly Diba? kung ganun isipin na may mali ba akong ginagawa para ganituhin ako ng teacher ko, ganyan. So because of these, emotions may find it difficult to trust other people and feel safe in surroundings. Furthermore, Akinyemi et al. 2025 found that these psychological effects can continue into adulthood, leading to higher rates of depression and more physical and mental health problems later in life. So, sa katulad nga na sinabi ni Jay kanina, na parang hindi naman siya mawawala talaga sa'yo, na nandun pa rin siya sa loob mo, na kahit sabihin natin nagpa-therapy ka, siguro naman nakaka-help naman siya, di ba? Para makakatulong pa rin naman siya na mabawasan yung burden, na ma-umokay ka. Pero, syempre, nandun pa rin yung bigat na yun sa'yo para marami pa rin ways para ma-trigger yun. Ganun. So, according nga kay Skidmid et al. 2023, digital content can remain online for a very long time, which causes many victims to constantly worry that someone they know might discover these images. Ang patuloy na takot na ito ay maaari magdulot ng social isolation at pagkawala ng confidence sa sarili. As they grow older, many survivors also struggle to build a healthy relationship because of their past experiences. Ayon din kina Skidmit et al. 2023, they often have difficulty setting personal boundaries, recognizing their self-worth, and trusting the future relationships can be safe and respectful. Diba? Parang isipin mo, parang ka na nga sa self-confidence mo, parang mahihirapan ka pang mag-build ng more relationship with other people. Kasi magkakaroon ka na ng trust issues na baka ulitin na naman sa akin to, baka ma-sexually abused na naman ako, ganun. Tingnan natin yung bigger picture. Ang tanong dyan, is it ethically for a teacher to abuse their authority and place students in vulnerable positions? Like, why is this abuse concerned with ethics and not just legal violation? So yun yan, dahil napag-usapan na natin yung central issue, ngayon naman, magdidig in deeper naman tayo sa ethical perspective. While these cases involve violations of the law, they also ask deeper questions about the responsibility and morality of educators and their role in the society. So, titingnan natin siya in two lenses. Okay. So, doon naman muna tayo sa deontology. So, from the lens of deontology by Immanuel Kant, which is na-discuss siya dun sa, during sa class natin sa ethics. So, alam naman natin that teachers have a professional and moral duty to provide students with a safe learning environment, guide their students with their academic growth, and respect and maintain their boundaries with their students.
So, sa mga cases na na-mention namin kanina, so the educators violated these duties by abusing their authority as teachers. Even if ganun nga, no physical harm was inflicted, tulad ng example kanina, na in-instruct nyo yung student niya na tawagin siyang baby in business sir, the abuse of power itself is already unethical because these teachers are using their students as a means for their personal. So, syempre, yung student na yon na victim, malalagay siya in a awkward position. So, nandun yung question niya sa sarili niya, if susundin ba niya si teacher kasi kahit na, so susundin niya ba si teacher kahit yung pinapagawa sa kanya ng teacher will make him or her uncomfortable? And paano pag hindi niya ginawa and nabawasan yung grade niya? So, of course, these students are minors and i-expect talaga natin na takot pa sila to speak up. So, ngayon, yung next naman is yung virtue ethics, which focuses on an individual's character and moral virtues. So, as an educator, an educator should have virtues such as integrity and respect. And students naturally depend and trust on their mentors. And grooming or any form of sexual misconduct violates the mentioned virtues. And these actions acted upon by the educators mentioned from the articles demonstrate a failure of moral character. Para naman sa intervention proposal, ano nga ba ang pwede nating maging concrete solutions or intervention for this? Our proposal shouldn't be just generic rules. Dapat mechanical, responsible, and directly addressing the moral failures that we discussed earlier under deontology and virtue ethics. Guided by the Department of Education, Order Number 006 Series of 2026, or the Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment, we propose three intervention. First, we need an independent and anonymous reporting pipeline. Kasi 'di ba kanina nabanggit nga yung sa power dynamics ng mga teacher, which yun nga yung nagli-lead na magkaroon ng fear yung mga estudyante na magsumbong directly sa mga matataas or sa higher ups. Our solution for this is a secure digital reporting link connected directly to the External Learner Rights and Protection Office. This responsibly restores the balance of power, giving students the freedom to speak up without fear or any academic retaliation. Second, we propose mandatory homeroom workshops on personal boundaries to rebuild virtue ethics and trust inside the campus. We need to integrate weekly lessons in the homeroom guidance curriculum. This is a very realistic approach to systematically teach students how to spot early grooming patterns and kung paano nila, parang ito yung magiging learning nila, na parang hindi sila magkaroon ng fear na mag-reach out sa higher ups. And lastly is the automatic legal action. In terms of absolute moral accountability, kapag napatunayang may digital harassment or exploitation, hindi sapat 'di ba na daanin lang natin sa internal settlement. So dapat yung school automatically nyo na i-turn over yung case sa PNP Cybercrime Group to strictly enforce the Republic Act number 11930. Parang ang ganda ng mga solutions na to, no? Parang connected siya lahat. Kasi parang dun pa lang sa yung mandatory homerooms na parang para ma-lessen yung takot nila, nandun na rin yung parang immediate report na parang pwede ka nang mag-report agad sa higher ups para masolusyonan agad yung problem, di ba? At saka maganda din siyang intervention kasi may guide na yung students na kung kapag na-experience nila to, ano yung gagawin nila, paano sila mag-react sa situation na yun. At least, hindi na siya magiging parang problema na lang sa sarili na kinikim-kim. Kasi yun yung, yun yung kasama nung issue na to, di ba? Like, na-mention kanina na maraming victims na nananahimik kasi hindi nila alam paano i-handle yung ganong trauma. Ang ganda nga na Diba? ngayon, outside this naman, parang napag-uusapan na yung mental health. Diba? Parang di ba nung panahon natin, pero nung times natin, syempre kasi parang hindi naman siya ganun ka-big, hindi naman sa hindi siya big deal, pero parang hindi siya kilala, hindi siya binibigyan ng pansin, hindi siya common issue na pag-usapan. So yun, maganda na meron na tayong solutions ngayon kung paano siya masagutan. Like, paunti-unti, merong Diba? progress na namumulat tayo sa mga issue na to. Hindi lang dapat natin isipin na punishable siya dito sa Philippines. Dapat isipin din natin sa sarili natin na kailangan nating i-value lahat ng taong nakakasalumuhan natin. Hindi man tayo teacher or hindi man tayo instructors or mas nakakatanda, parang kailangan natin as person, kailangan natin maging ethically correct and morally correct as a person para hindi rin tayo nakaka-harm ng tao at mas nagsispread tayo ng good intentions sa mga tao. Kasi yun naman talaga dapat. Ladies out there and gentlemen, kasi meron ding kahit hindi nagre-report, nakaka-experience ng ganun. Kahit anong banta ng mga teachers na yan, I mean, siguro mahirap siya kasi sinasabi ko lang naman to kasi hindi ako nakaka-experience, pero dapat wag kayong matakot. Dapat isabihin nyo, wag nyo sarilihin. Kasi kapag sinasarili nyo lang yung mga ganyan, mas lalo kayong Mabigat. malulunod sa And yun.
Always remember that you are heard and you are enough. Yeah. That's See you in our next Next episode. episode. Bye!